Magandang araw po sa inyo mga boss, mga mama, sir. Medyo cloudy days po dito sa Zambales ngayon. We are in signal number 1 dahil kay Opong, kalalabas lang po ni Nandong a few days ago. Ngayon, pumasok naman si Opong. Doon yata siya sa bandang baba, sa may Visayas siya pumasok, yung kanyang concentration. But anyway, property presentation po tayo ngayon, mga boss, mga mama, sir. Magandang araw po sa inyo, magandang umaga, magandang gabi, magandang madaling araw, saan man po kayo naroroon. Alright, but before ko po kayo i-walk through at paliparin si Chokokoy, I would like to take this moment na gusto ko lang po sabihin na ako po ay nakikiisa sa laban sa korupsyon. Yung mga korap po dyan sa ating gobyerno, tigil nyo na po yan. Ano po, kaming mga Pilipino, may pangarap din po kami sa aming mga pamilya. Isama nyo naman po kami sa pangarap ninyo. Ano po. Ang nangyayari po kasi, imbis na kayo magpagaang ng buhay namin, kayo pa po ang nagiging dahilan kung bakit bumibigat ang buhay naming mga Pilipino. Mga boss, mga sir. Hindi nyo po kailangan ng maraming eroplano, hindi nyo kailangan ng maraming pera. Ano po. Ang kailangan nyo po, yung mahalin kayo ng mga kapwa nyo Pilipino. Kung tutuusin, yung pera pong kinukurakot ninyo, lahat sana ng Pilipino kaya mag-aral. Mula nursery hanggang college, hanggang gumraduate. Ano po, sa isang magandang public school, kaya nyo pong pagandahin yung public school natin. Kaya nyong gawing mas maganda pa sa ibang mga universidad na kagaya sa Europe, kagaya sa Japan, ano po, libre mga estudyante, may baon pa, may pagkain pa, may uniforme pa. Kayang-kaya pong gawin ng Pilipinas yan, ng gobyernong Pilipinas, kung wala lang pong magiging kurap. O kahit meron man sigurong kurap, kahit na konti lang naman po sana ang kotongin ninyo, ano, wag naman po yung kabuhayan na namin, wag naman po yung kinabukasan na namin ang ninanakaw ninyo, mga boss, mga sir. So hanggang yan lang po, no? And hopefully, sana tumama ito sa mga puso ninyo. Alright? So, anyway, present na po natin yung property. Alright? So, nandito po tayo sa San Narciso, Zambales. Ano po, malapit tayo sa National Highway. Maganda yung location ng property bago po tayo pumasok sa loob ng bahay o ng bakuran niya. Paliparin po muna natin si Chokokoy.
Alright, so doon kami galing. National Highway po yan. Nakita nyo naman sa drone shot, yun, may dumaan, di ba? Yan na po yung National Highway. Shortcut yan from San Narciso to San Marcelino. Now, doon, about few meters from here, papunta na po na San Antonio, Zambales. Nakita niyo naman sa drone shots natin, nakita niyo yung Camara and Capones Island dyan. About 15 minutes, nandyan na po kayo sa mga gandang dagat dyan. At dito rin po, about 10 minutes, nandito na po kayo sa public beach ng San Narciso. Isa sa mga dinadayo na rin dito. Ano po, maganda po ang beach ng Zambales at sana ay may matira pa. Okay, now ito po yung property mga boss, mga ma'am, mga sir. Yan. Maganda, modern style bungalow. Pati yung kulay niya, very modern, very American, ano po. Well, mataas kasi ang ceiling, ano po. At saka yung pagkakagawa niya, napakaganda. Okay, fully fenced. Ano po, true and true ang hangin. Maluwag ang gate. Ano po, may pedestrian gate din dito. Maluwag din po. Malapad, what I mean. May mga ilaw na po dito sa poste. Ano ba yan? Downlight and uplight. Okay. Ang size po ng lote is nasa 325 square meters. Clean title po yan. Okay. Itong area niya, may portion dito na naka-gravel. Right? Carport. Eksakto. Isang sasakyan, one sedan. Pwede nyo na pa itong pa-extend kung gusto ninyo para cover na cover talaga itong sasakyan. Okay. Ikot po tayo dito sa paligid. Merong steps dito. Ito, concrete. Slabs. Mataas ang bakod dito sa likod. Dito, around, 6 feet. Ito, mga 7 feet. Yung bakod sa likod. So, maganda yung kanyang, here, ito na po yung likod niya. Source ng tubig is, yan, deep well. Ano po? Ito yung kanyang downspout. Spandrel, ang kisame dito sa labas. Downspout, yan, papunta dito. Butas, dito yung ilalagay yung panghugot ninyo. Okay, yan. Tapos may mga outlet sa labas, all-weather outlet. So, yung mga downspout niya po, merong talagang binabagsakan ng tubig. Kaya hindi kakalat yung tubig niyo dito sa likod. Ano po? Fully air-conditioned po lahat ng kwarto. Hindi ko lang po alam yung living area kung fully air-conditioned. Alright. So, ito, meron po kayong area dito na pwede kayo maglagay ng garden ninyo. Mini garden. Actually, medyo malaki siya para sa isang mini garden, Yan. 'Di ba? Pwede kayo maglagay dito ng maliit na kabana, tambayan ninyo, pa-landscape nyo, lagyan nyo ng Bermuda grass. Right, so ganun din po sa likod. Naka-setback po siya siguro mga 1.5 meters. Alright. Very neat ang property mga boss, Napakaganda. Meron ditong entrance. And then, yan. May mga para siyang mga plant box, na kasi may landscape na, dadagdagan nyo na lang po kung ano yung mga ornamental plants na gusto nyong ilagay. Actually, dun po sa corner, meron pong tindahan dyan ng mga ornamental plants. May mga nagla-landscape po dun sa corner. Okay. Pasok po tayo sa loob. So, merong lanay po dito. Yan. Sliding door, all glass. Yan, high ceiling. Alright. Maganda ang lightings niya. Simple lang ang design ng kisame. Magandang pintura, maaliwalas ang bahay. Makintabang tiles, gloss. Maganda yung design ng tiles, Okay, it blends well sa kanyang overall theme. Alright. Ito yung inyong kitchen. Yan. So, this is your dining area. Pwede dito hanggang, let's say, about 6 diners. Alright? So, kitchen, naka-granite. Okay, cabinetries.
lababo. Dito nyo ilalagay yung inyong lutuan, stove, no? Meron na po siyang range hood or exhaust. Yan. Yun yung labasan ng usok, ng init. And then meron din diyang outlet. Okay? Yan ang mga cabinets, no? Magandang pagkakagawa ng kitchen. Alam niyo, maganda kapag gray ang ginamit ninyo. Eventually, kapag lagi nyo kasi nagagamit yung kitchen, nagkakaroon nyo ng mga mancha-mancha, wala kayong time maglinis talaga ng, thorough cleaning, di ba? Kahit may maiwan mga mancha-mancha dyan, hindi masyadong halata. Yan. Okay? Yan. So, you have ample prep area. Alright, now here, ito na nga yung dining area ninyo. Pwede kayo maglagay ng ref doon. Okay, or tama, doon ang ref ninyo. Tapos ito na yung kaninang pintuan na nakita natin. Varnish lang to mga boss. So if I were you, pinakamaganda dito is polyurethane varnish. Kasi nga, exposed siya sa elements. Alright, nabubuksan po yung mga bintana, awning windows. Yan. You know. Alright. Ceiling fan sa dining area. And then from your living area, merong divider dito, no? Bakal din po ito. Para siyang kahoy. Kahoy. Dito po sa room sa kanan, sa kaliwa, yan, maganda. May sariling toilet and bathroom. Yun. Walang ilaw. Anyway, may sarili po siyang toilet and bathroom. Okay. About 20 meters po, 20 square meters po itong kwarto, no? Yun. Meron na po kayong magagamit na cabinet. You know. Diba? And then, dito, hallway. It's another room. Maliit po siya, no? Mga nasa 10 square meters po ito. Of course, air-conditioned din. May cabinet na rin. Yan. Kung meron kayong anak, matutuwa siya dito sa kwarto na to, di ba? Meron siyang privacy. Alright. Tapos, here is the common toilet and bathroom. Yan. Same style, no? At meron siyang exhaust, ayan, no? Exhaust fan. Alright, so this is the third room. Medyo mas malaki siya. About 15 square meters po ito. Dito, kita ninyo yung garden dito, no? May sliding door, powder-coated aluminum. Of course, merong window type na aircon. Yan. Nice. Meron ding sariling cabinet. Alright. Maganda yung bahay, mga boss, no? Ang ganda nito. Moving in na lang po kayo, dadalhin nyo na lang yung mga gamit ninyo. Diba? So, yan. Alright, so there you go, mga boss. Yan. By the way, may saksakan din pala dito. Ayan. Tapos, meron na siyang cable-ready line. Ito yan. Alright. Okay. Sir, napakaganda ng house and lot na to. Ano po? Very modern. Modern bungalow. Bagong gawa po ito. Hindi pa ito natirahan. Alright? Malapit po sa National Highway. Shortcut. Okay, nakita niyo naman sa drone shots natin. Actually, malapit po ito sa beach. Malapit po ito sa palengke. So, maganda po yung location ng property. Malapit po sa lahat ng essentials. Central Business District ng San Narciso.
malapit sa San Antonio, which is one of the most visited towns in Zambales. Tourist spot po yung San Antonio. Nakita nyo naman yung drone shots natin, di ba? Nakita nyo yung Capones and Camara Island. And then dito, pagka kumanan kayo, going all the way to San Marcelino, very progressive na rin po yung town na yan. Actually, these three towns na magkakadikit niyan, yung triangle na yan, this is a very, very progressive area na rin po dito sa Zambales. So, expect mabilis mag-appreciate ang presyo ng mga properties dito. So, this is the best time to acquire this property. Alright, 325 square meters po, 3 bedrooms, maganda ang layout, alright, maluwag ang inyong garden, may source na kayo ng tubig, kuryente, internet service provider, fiber optic po yan, meron na po kayong source niyan. Selling for only 5.5 million mga boss. Alright, mura na po yan at this time around kasi sabi ko nga, mabilis po mag-appreciate ang value ng mga properties ngayon dito. Alright, so for other details mga boss, mga ma'am, mga sir, by the way, this property is about 3 to 4 hours drive from Metro Manila. Okay, easy driving lang ano, and considering po yung traffic niyan. Medyo, lalo na pagka weekends, medyo matraffic na po dito papunta ng Zambales kasi ang dami na pong pumupunta dito. Okay, huwag nyo na pong antayin na tumaas pa ng tumaas ang value ng mga properties dito. Sabi ko nga, this is the best time to acquire this property. Very good location. Say, parang ano nyo lang, ano, parang vacation house nyo dito, pwede rin. Dahil from here, jump off point po ito sa different tourist spots dito sa Zambales. Napakainam din po ito ang gawing pang Airbnb. Alright? So yung mga interesado po dyan, mga boss, mga ma'am, mga sir, trippings na po tayo, viewing na tayo, nandyan ang aking contact details. Nasa description din po ng video na to. Okay? Maraming salamat po sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao!